Araw po sa inyong lahat. Ito po si Danilo Dizon, ang host ng mga programang opinyon dito lang sa Danilo Dizon TV. Magandang araw po. Pag-usapan po natin yung tungkol sa impeachment na magsisimula sa House of Representatives at ito ay iakyat sa Senado. Yung Senado ang magiging impeachment trial court. Pag-usapan po natin kung paano ginaganap yung impeachment trial court. Paano sila gumaganap sa tinatawag nilang trial court. Kasi po sabi nila yung mga abogado na nagpapaliwanag tungkol sa impeachment trial ay hindi raw ito ito daw ay political. Hindi ko maintindihan yung political court, ganun. Ibig sabihin, hindi siya regular court. Ang mga judges, ewan ko paano man maging judges yan, hindi naman nag-aral ng batas. Siguro, dahil political nga, hindi kailangan na nag-aral sila sa batas. Yung ibig lang sabihin, dahil political court yan, maraming hindi masusunod doon sa regular na court. Halimbawa po, ano po ba ang ibig sabihin ng beyond reasonable doubt? Ano po ba ang ibig sabihin ng mga evidences? Kung bang sapat na evidences, halimbawa nagmura ka at may mga ebidensya, nanakot ka, grave threat, may mga ebidensya, pero sa regular court po, tagilid ka na dyan pwede ka na madisgrasya dyan at makulong. Pero sa impeachment court, parang lumalabas, hindi tinitignan yung merit, yung bigat. Kasi wala silang impeachment rules na mababasa. Hindi kagaya ng sa regular court, ang mga nakaupo, lahat ay pumasa sa bar exam at meron silang sinusunod na mga articles, section, mga ganon. Doon ibabatay ang kanilang hatol. Samantalang dito sa impeachment trial court, ewan ko paano naging court yan. Siguro dapat baguhin nila hindi dapat court ano ba, political, parang lang siya tataka ako, political ang mga judges, politiko, kaya siguro tinawag nilang
political. Ibig sabihin ng political, mga judges ay mga elected. Hindi kagaya sa regular court, hindi elected, appointed. At yung appointed, nakakatakot nga rin yung appointed eh. Kasi pag may mga kaso-kaso, parang nababali rin yung batas eh. Kasi depende kasi doon sa mga kaso. Minsan pinagdududahan kaagad ng ilan pagka ang kaso ay nadala sa Supreme Court at ang nakasalang ay kabarkada ni Duterte, para bang nagkakaroon na kaagad ng duda, nako, wala yan, absuelto yan, kasi yung mga judges dyan, yung mga ipinasok ni dating Pangulong ganun eh. Di ba, parang may bias din, pero bibihira mangyari yan. Pero dito sa impeachment trial procedure na naiiba sa regular court, kasi impeachment depende, walang masyadong hinahanap na merito o yung bigat. Depende daw yan sa kung ang nakasalang ay kakampi. Halimbawa, yung mga senador dyan, kaibigan nila si Sara, yun ang mananaig. Ang tanong kagad, halimbawa, ako si Senator Bongo, sino ba ang nakasalang dyan? Ganun kagad ang tanong eh. Si Sara. Ay nako, ano na yan, not guilty na yan para sa akin. Ganun kagad eh, no? Alam ba, Senator Bato, si Sara, gusto nilang tanggalin, nagmura, nanakot. Ano mo naman yan, hindi naman kasalanan ng manakot, hindi naman kasalanan ang magmura. Di ano gagawin? Absuelto, not guilty. Ganun ba yun? So lalabas, hindi pinag-uusapan dito kung ano yung ginawa ng taong gusto nilang tanggalin. Yung pong impeachment ay pagtanggal. English kasi impeachment eh, pero pag tinagalog yan tanggalin. Bakit? May kasalanan. Ano kasalanan? Nagmura sa pinakamataas na opisyal ng bansa. Ang presidente, minura. Pati asawa, first lady, minura. At yung speaker of the house, minura. At yun namang pangulo ay pinagbantaan din na, at saka yung first lady pinagbantaan na parang sinabi ni BP Sara na patayin mo yan pag may nangyari sa akin, patayin mo sila, huwag mong titigilan hanggat di sila napapatay, parang ganon na. So lahat yan, pagkang kakampi ang hahatol, wala lahat yun, hindi, walang merito o merit, walang bigat. Kaya parang hindi maganda dapat siguro bogey na yung impeachment na yan kasi parang tsambahan lang, kakampi, pag hindi, kagaya nung kay dating chief Supreme Court, si Corona. Dahil kumilos daw si dating Pinoy na talagang dapat ma-impeach na, kasi meron kasing personalan doon si Corona noon ay tawag rito, isinalang yung
Hacienda La Sita, binuksan, nasa baol, binuksan. Nagalit si dating Pinoy. Pinoy ba o Pinoy? Pinoy. Kasi tatamaan yung kanilang asyenda Hacienda La Sita ganun nga nangyari. Hindi pa tapos yung impeachment ni Corona noon Ang boto kagad sa ipatupad yung land reform sa asyenda Natalo na kagad si Pinoy. Wala pang hindi pa tapos yung impeachment So doon natalo. Kailangan na kaya napag-initan si Corona na di umano. Ito naman ay di umano halos nagbayad pa. Binayaran daw di umano yung mga senador na para bumoto lang na ma-impeach si Corona. So may problema din sa impeachment. Depende nga kung kakape o hindi Ay dito naman kay Vice President Sara, pwedeng tumakbo din, kampi-kampi rin. Pwede rin tumakbo ang pera, pwede rin utang na loob. Bakit mo utang na loob? Sino ba si Sara? Sino si Bato? Sino si Bongo? Sino si Robin? Di ba mga kalyado ni Duterte yan? Sa palagay nyo, ilalaglag nila si Sara. Common sense. Kasi, yun nga, ang impeachment ay hindi hinahanap yung sinasabi nilang beyond reasonable doubt. Nagmura ba? Hindi. Parang, hindi. Nagmura nga. Kaya lang, siguro bukso ng damdamin. So gigit na pwedeng nagmura, mainit lang pala ulo, i-absueldo natin yan, parang ganon. May konsiderasyon. Hindi ka guys regular court, wala yung consideration, no exemption, no exception. At ang basihan ng paghahatol ay nakasulat sa libro ng batas, nakasaad sa mga libro ng batas yung magiging hatol. Ikaw ba'y nagmura? Nako, patay ka na. Napatunayan nagmura, may ebidensya. Ikaw ba ay nanakot? Nanakot. Babasahan ka na article section, ito yung parusa dyan. Sa regular court, ganon. Pero sa impeachment trial, hindi ganon Hindi ganon. So, iniisip ko tuloy, dapat tanggalin na lang pala yung impeachment na yan para bang hindi makatotohanan. Bakit? Parang lang, pinagkakasundo lang sa barangay. Yung mga away lang ng mga pamilya, away magkakapatid, away magkakapitbahay, away mga magkakasama sa barangay, pinagbabati. Pwede pala pwedeng sa barangay nangyayari yun. At pwede rin mangyari sa impeachment, parang barangay lang. Bakit ka nagmura? Kasi init ang ulo ko. Ganon. Bakit mo tinakot yung ating Pangulo? Kung may mangyayari lang sa akin, hindi ko naman talaga apat mo naman papatayin yun kung hindi naman wala naman mangyayari sa akin. So, sabihin, ganon. Sasabihin ng mga tanga na hindi tanga o kakampi lang, wala ito, i-absuelto natin to. Pangalawa, nako po, si Sara ito yung gusto kong maging presidente, para pag naging presidente ito,
mailagay niya ako ng sa kanyang gabinete, mabigyan ako ng posisyon. Yun isa pa yun Malakas to si BP Sara magtumakbo ito sa 2028. Mananalo ito. Kailangan magsipsip na ako. Ganon? Oo, yun ang magiging basis ng pagboto ng iba. Kasi malakas to dapat tulungan ko to. Maging presidente to. Bakit naman akong boboto ng guilty? Gusto ko nga manalo tong Pangulo. So, ang mahatol nila, not guilty. Ganun po yun ngayon, yung galit naman kay BP Sara, walang ito nagminura yung kakampi ko. Sino yung kakampi mo? Si BBM. Ha? Kakampi mo pala yun? Oo. Kaya nagagalit ako. Iboboto ko pag tinanong guilty. Di gano'n ang nangyayari. Depende sa boboto. Kung galit kay Sara dahil makabongbong, guilty si Sara. Pag yung boboto naman mahal na mahal niya yung dating Pangulo, mahal na rin niya yung anak. Pwede nga himurin yung, excuse me, sabihin, pikit mata. Pagka anak ni Duterte, without thinking, ang boto not guilty. Ganun. Yun ang pangit sa impeachment. So, sayang ang pera natin. Pinasisweldo natin yung mga nandyan, gumagamit ng kuryente, tubig, mga allowance, malaking sweldo. At may mga countrywide development, tawag niya sa mga pork barrel, siguro meron din confidential pa niyan na wala nang ibang mag-iimbestiga. Hindi kagaya ni yung confidential pa ni BP Sara. Nung secretary siya ng DepEd, may confidential fund at intelligence fund. Yun yung binubusisi ng mga House of Representatives parang ginigipit siya parang nagpapapogi yung mga House of Representatives. Bakit? Ito parang common sense lang din, kasi gagamitin lang pa nila common sense kampiyan sa impeachment trial. Di isipin din natin yung House of Representatives, yung mga nag-iimbestiga dyan, yung nakasalang hindi nila kakampi. Pwede rin natin isipin, bakit? Ilan lang ba nag-iimbestiga? 5, 6, 7, o papangalanan natin 10. Yun lang yung mga talagang para sa katotohanan. Masasabi niya para sa katotohanan, walang kinikilingan. Paano yung iba? 200 plus yun na hindi naman nagtatanong. Ilan sa 200 na yan, ilan ang makasara dyan? At ilan na hindi naman nagtatanong kaya hindi natin alam kung paano sila magtanong kung ang pagtatanong nila ay talagang gigipitin si Sara kasi hindi nga kakampi. Kung hindi ginigipit, hindi nagpapakita, ibig sabihin makasara. Parang gano'n di ba? Pwede natin isipin na gano'n. Yung ilan lang yung nagtatanong, ibig sabihin pwede silang gumanap sa kanilang tungkulin na walang bias, pero ilan lang din sila paano yung mga nagtanong? Dami nun, 200 plus pa yun. Karamihan doon, siyempre Maka Duterte yun. Nako po. So, para na lang tayo nanonood ng ng pelikula ng comedy
Kasi matatawa ka dito sigurado eh. Kasi yung meron dyan yung boboto, walang paliwanag, meron dyan pilosopo, meron dyan hindi titingin sa pagmumura, wala yon, parang ganon. Eh nanakot pa daw eh, wala yan, parang lukuhan lang. Kaya siguro baka mabwisit lang tayo. Yung iba nadidinig ko, huwag na lang ng panoorin eh, kasi baka mabwisit ka, may stress ka lang, makasakit ka pa, sayang. Anyway, talagang batas yan, wala nga dapat tumigil dyan eh, wala nga dapat nagkomento dyan na kagaya ni ng ating Pangulong Bongbong na daw ituloy, hindi kasi dapat siya nagsasalita, tingin mo. Kaya nga parang defective, umpisa pa lang defective na, mayroon na nagsasalita eh, parang bias na kaagad eh, parang may problema na eh, tingin mo. Hindi pa nga nagsisimula, nagsalita na yung Pangulo eh, yun ang ibig kong sabihin na itong impeachment na ito, mayroong paano yung salita ng ating Pangulo, wag ituloy, di parang sinabi niya doon sa mga kakampi niya doon sa Senado, absoluto niyan kasi ayokong matanggal yan, kasi kaya nga ayaw kong matuloy yan eh, kasi ayoko rin matanggal yun eh, kasi dati ko rin kaibigan yan, baka naman nabigla lang yung tao. So ibig sabihin, doon pa lang pwedeng guide na yun ng mga boboto eh. Tama po ba? Paano yung kakampi pa ni Sara? So wala mangyayari, pwede natin isipin wala mangyayari, panalo na yan si BP Sara. Panalo na, ibig sabihin absuelto. After all, lahat naman tayo nagkakasala eh. Lahat naman tayo nagmumura pag nagagalit, totoo yun. Kaya lang may batas publicly kasi sinabi ni BP Sara minura niya sa publiko pangit kasi marinig ng kabataan yan. Kumbaga hindi maganda yan, tinuturo natin na magandang asal sa eskwelahan yung mga kabata yung GMRC, gumalang, wag magmura sa matatanda, wag murahin ng mga principal, mga teacher, mga ganun, wag away. Tapos makikita mo Vice President minura yung presidente, pinagbantaan ba para bang away lang sa kalye, sa palengke, o away bata. So sige po, parang naguguluhan din ako kayo na po bahala. Kung maguluhan kayo, di naguluhan kayo. Sana huwag kayong maguluhan. Kasi baka magka-stress lang tayo, ma-high blood tayo. Nako, mauno pa tayo doon sa hatol. Ano mga siyador ako, Diyos ko, bakit tayo? Wag naman sana, Diyos ko po. Sige, hanggang dito na lang po muna. Ito po yung aking opinion lang. Kayo, mga opinion din kayo, ilagay nyo dyan sa comment section. Muli po, magandang araw. Kayo po ay nakikinig o nanonood sa programang Opinion dito sa Danilo Dizon TV. Palakpakan. Pakiusap po, please, in English ko na, pakiclick po yung symbol ng kamay dyan na naka-thumbs up. Pakiclick lang po bilang tulong nyo sa aking YouTube channel, at pindutin niyo rin po yung picture na naka-encircle, lalabas po yung profile, andun yung the word subscribe. Yung pong word subscribe ang naka-spell dyan, walang di sa dulo. Ibig sabihin, pag pinindot mo yan, magkakaroon pa lang
doon pa lang magkakaroon ng D sa dulo, past tense, na ibig sabihin, pag pinindot niya, madagdag kayo sa mga maniniwala kayo sa isang vlogger, sa kanyang mga sinasabi. Meron kayong tiwala, paniniwala sa mga sinasabi, no? O kayo naaliw o kayo natuto. So ganun lang po. Maraming salamat po muli at God bless. Sige, sabi naman ng Diyos, pumayag eh. Huwag mo nang patayin si Job. Ano nangyari? Minsan, tanghaling tapat, kumakain siya po ng anak ni Job. Humangin ng malakas. Bumaksak at bubungan. Patay yung mga 10 anak niya. Tapos yung mga lahat ng mga hayop niya na mayaman yun eh. So, ninakaw. Kinuha ng mga tulisan. Tapos naghirap si Job. Ayan po yung story yan ha. Ang pinag-usapan dito, pumayag ba ang Diyos na pumayag yung mamatay, sasaktan si Job na iwag na patayin. Anong nangyari? Namatay yung 10 anak niya. Yung ginagawa ni Duterte, ang tanong, pumayag kaya ang Diyos dyan? Malamang pumayag, di ba? Naglilinis nga siya, siguro. Handa naman niya sagutin yung ginagawa niya eh. Ang tanong lang dito, yung mga kampo niya, ayaw siya samahan pumunta sa impyerno. Samantalang si Digong, sagot nga niya eh. Hinahamon nga yung DOJ, bakit nangyayari niya pa ako kinakasuhan? Yan po yung katotohanan eh. Ngayon, ang tanong ganito na lang. Di may mga investigasyon, ano po? Tama naman yung mga investigasyon, tama. Tinatanong, sumasagot naman yung si Digong. Tama yung mga ginagawa investigasyon kasi dapat lang ipatupad yung batas sa lupa. Huwag kang papatay. At yung pulis, dapat niya pumapatay. Ang trabaho niya na manghuli.